Um, Ako po si Corporal Marila Takin, taga Lantad, Banban Balingasag, Samis Oriental. Siya pong dating NPA. Nung doon pa ako sa kabila, naging PI, naging leader sa aming unit. At hindi ako balik ng pamilya ko dahil sa matagal akong nakapaniwala sa matagal at malaking tiwala ko doon sa NPA. So, ano yun? Ang buhay ko ay masyadong maraming mga naranasan at saka yung ibang mga kwento ko, yung iba hindi ko na masyadong pero baka balikan ko yun kwento. Kasi medyo sa katagal na makalimutan ko yung iba. Pero ito yung may mga encounters ka pa pero mamaya balikan natin. Pero ito kasi yung pang-final mo. Pero yun nga, hindi ka talaga naging mabuting ina rin. Yung mga anak mo, dahil naging NPA ka. Pasensya na, dahil ganun talaga. Kinalat ng kilusan mga anak mo sa mga masa. Ang hirap sabihin yun, Nahirap, sir, kasi noon, sa totoo lang, sir. Noon yun hindi ngayon. Noon. Sa totoo lang, sir, noon. Pag nag-iwan ako sa anak ko, siya, kumbaga yung dibdib ko, masakit talaga. Na mag-iwan ka sa anak mo. Pa lang siya. Sanggol. Sanggol. Ang mga, kunyari yung unang anak mo, unang anak ko, yung panganay ko, yun, iniwan ko siya sa kapatid ng asawa ko. 8 months. Doon ko na siya iniwan. Hanggang doon siya lumaki. Ilang taon siya nung bawiin mo siya? Siya, sir? Pag bumalik siya sa akin, sir, yung naging, ganito na ako. Gaano katagal yun? Lalo na ako. Mahigit 10 taon. Malaki na siya nung bumalik siya sa'yo. Malaki na, sir. Buti nakilala ka niya. Magkakilala kami, sir, kasi pwede man namin sila na ipapasok doon sa area namin, sa unit namin. Sila ang pabisita. Pwede pala yun. Hindi kami pwedeng magbisita sa kanila kung medyo risgo ang seguridad. Kung hindi risgo ang seguridad doon sa kanila, kami ang pwede kami magbisita doon. Pero kung risgo doon, tapos sa amin na area, hindi risgo, sila ang papapunta namin dito. So, ganun ang nangyari. Magkakilala kami. Magkakilala kami kasi pumunta man sila dito sa amin. So, yung panganay ko. Yung pangalawa, at sa yung pangatlo, yung babae ngayon, na isang pamilya lang ang nagalagas kanila, wala lang anak, yun lang ang anak namin. So, unang anak namin doon, unang iniwan namin doon sa kanila, yung lalaki, pangalawa na anak namin. Tapos, pag iniwan ko siya doon, 11 months. Kasi, doon na siya nag 1 year. Doon na siya nag 1 year. So, yung pangalawa, yun ang medyo sa akin na maramdam ko na medyo pag-uwi ko, yung pagbaba ko na, medyo
Ramdaman ko na galit siya sa akin. Ganon. Masakit yun sa'yo. Yes, sir. Sabi niya, sinudya niya sa akin, sabi niya, kung ikaw ang mama ko, kung ikaw ang magulang ko, nung doon pa ako nakahiga pa ako sa higaan, hanggang sa nag-birthday na ako, 1 year na ako, hanggang sa ilang taon na ako, asan ka? Ginanon ka niya. Nung pangalawa mong anak. Yung pangalawa. Kasi di ko naramdaman na may mama ako na ikaw ang mama ko na nag-alaga sa akin. Mapaiyak ako, sir. Sabi ko, masakit. Masakit talaga pag sinudyaan ka sa anak niya. Yan. Hanggang ngayon, sir. Hanggang ngayon, ano siya, kumbaga, magka-friend lang kami. Friend lang kami, pero medyo may ano kami, may Malayo. Malayo loob niya. malayo ang relasyon. Dumalaw lang siya dito punta lang siya dito kung may ano siya, gusto siyang sabihin o hingin sa akin. Magte-text lang siya kung may gusto niyang hingin sa akin. Hanggang dun lang yung relationship niyo. Ganun. Hindi yung katulad ng Hindi mag-ina katulad talaga. ng bunso ko ngayon na naalagaan ko. Naalagaan mo. Yung pangatlo mong anak, ganun din. Pangatlo kong anak, sila dalawa ang magkasama sa isang pamilya na nag-alaga. Doon sila iwan. Na parehong Pareho sila noon. Pareho silang medyo galit sa akin pag nagkita kami. Oo. Kasi pag nag-surrender na ako, tinawagan ko sila ng cellphone, nakapgo na ako. Naghingi sila ng pira, parang nag-eskwela naman sila, nag-aral naman. Sabi nila, hingi kami ng pira kasi ganito, may mga bayaran kami sa eskwelahan. Sabi ko, may ano man sila, may kapatid man silang sanggol na dito ko na pinanganak. So, sabi ko, wala. Kunti talagang pira ko kasi kapgo, ano lang, 4,000 lang. Sabi ko, maubos kasi may kapatid kayo dito na nalagaan ko. Patayin ka ng cellphone. Patayin ka talaga. Wala na. Hindi ka na naman. Pag nakapasok na ako pag nasundalo na ako, yun na, gusto na lang bumalik sa akin, umuwi sa akin, ganun. Kailan ka nagsundalo? 2017. So at least kahit paano nakasampung taong ka ng sundalo. Nakakabawi ka na ba sa kanila dahan-dahan? O ganun, mailap pa rin yung mga anak mo sa'yo? Yung panganay, di sila masyadong dito sa akin kasi yung sabi niya, doon siya lumaki sa Agusan. Yung lupa ng papa niya, gusto niyang i-monitor, alagaan, at saka yung sa kanya, nag-alaga, ng kapatid ng papa niya, doon siya gusto. So, punta lang siya dito. Lalaki? Lalaki, kapgo. Nagkapgo na rin? Yes, sir. Bago lang nag-asawa. May anak na sila isa. Yung pangalawa, doon sa Claveria, sa 58, kapgo rin, tapos nakapag-asawa na, may 3 anak na siya. Tapos, yung pagka nalaman na niya na nasundalo na ako, pumunta sila doon sa Claveria, doon ako nasayin. Pero, pinapaaral ko siya. Gusto ko sana na makatapos siya sa pag-aaral. May isang official man na noon na medyo malapitan ko. So, sinabi niya na, ako ang magpaaral sa anak mo, ate. Sabi niya, tulungan kita. Sabi niya. Yung si Istri noon sa 58, si Sir Tominio. Sino? Sir Tominio. Captain man yata yan siya. Sabi niya, dito sa akin, konti lang trabaho na dito, ganun lang siya sa barracks. Ako ang magpaaral, sabi niya. So, nag-asa ako na mag-aral siya. Wala naman. Hindi man niya inanong utos ni Sir na magpakabait siya,
para matulungan siya, ganito, ganyan. Siya naman ang umali. Hindi siya nakatuloy pag-aral. Hanggat sa grade 8 lang siya. So, yung panganay ko, grade 3 lang. Yung pangalawa ko, grade 8 lang. Yung babae na pangatlo, yun ang tuloy hanggang ngayon. Nag-aral siya ng third year college. Ngayon. At natutustusan mo na dahil sundalo ka na. O Opo, sir. ikaw na rin na nagpapaaral ngayon, hindi yung nagpalaki sa kanya. Nag-aral siya doon pa siya. Pero ganun pa rin. Masyadong sila, nahirap. Nailap talaga. Gaano sa isa? Elementary. Elementary lang siya doon. High school at saka yung sa college, dito na siya sa akin. So ngayon siya yung alaga mo talaga, yung bunso mo? Sa ngayon, yung bunso ko, na iba ang papa, yun ang yun ang grade 6, mag high school ngayong sa sunod na taon. So na-inlove ka pa pagkatapos pala? Sige nga, yung pangalawang final episode mo to, pero sige nga, pangalawang second chance. So, hindi, pero sige nga. Ano yung love story mo naman tong pangalawa? Sa ngayon naman yun, sir. Ngayon, pero wala na rin. Yung sa pangalawa, na kami. Yung sa pangalawa na yung papa ng anak ko na bunso, magkahiwalay man kami kasi akala ko hindi na siya babalik doon sa asawa niya. Tapos, pagkabuntis ko, umalis ako doon sa kanila, bumalik ako doon sa pamilya ko. Pagbalik ko doon sa pamilya ko, wala na, 5 buwan ng tiyan ko, umalis ako doon sa kanya, then doon ako sa kapatid ko na babae. Doon ako. Kapatid ko na babae hanggang sa nanganak ako. Yung mag-isang babae na hindi sumali? Hindi, yung sumali. Sumali rin? Oo. Kasi yung pinakabunso namin, yun ang hindi sumali. Namatay siya ng meningitis. Doon sa bundok siya namatay kasi hindi man namin madala sa ospital. Pagbalik ko, yung kapatid ko na babae, si Manang Jennifer, yun ang nagalaga sa akin pagbalik ko dito sa government. So paano ka nagdahan-dahan din? Kasi ikaw yung huli sa mga takin na bumaba. Ikwento mo nga yung naging pagbaba din ng mga yung magkakapatid. Kasi walang namatay sa inyo sa bala. May pinatay ng NPA. Buntis pa, bagong panganak pa, which is napakasakit. Pero lahat, ang titibay nyo magkakapatid, lahat na pasabak, walang namatay sa bala. Ano nga yung dahan-dahan yung magkakapatid naman pagbaba? Yung sa sa kapatid ko na lalaki, yung sa Manoy Salmero, pag wala na, wasak na yung organisasyon kasi palagi na kami alis sa barangay namin, sityo namin. Wala namang imbe, wala na talaga yung nag-surrender na ang mga tao. Yung mga kapatid ko, si Manoy Salmero, si Manoy Alvin, si Manoy Jack, si Nang Jennifer, wala na sila, dahan-dahan silang bumaba. Dahan-dahan silang umalis. Kasi si Nang Jennifer, yung kapatid kong babae, nakapag-asawa siya sa pareho niyang hukbo. Tapos, umuwi sila sa pamilya ng lalaki. Kumbaga nag-aul. So, si Manoy Jack, yun na naman, yung sunod ko, na lalaki, yun na naman, umuwi na naman siya. Talaga siya, humiwalay talaga siya. Pag nakauwi na siya doon sa barangay namin, sityo namin, doon na siya nakapag-asawa. Tapos, si Manoy Alvin, hindi man siya nakapag full time, doon lang man siya sa MB. Pero, sa sa huling nangyari sa pamilya namin, yung buong buo na nakasurrender yung pamilya namin.
buo na nakasurrender ang Lahat pamilya na. lahat din nakasurrender. Opo, sir. Una, yung kapatid ko na yung panganay at saka yung si Manoy Salmero, si Manoy Alvin, si Manoy Jack, sila yung unang nag-surrender, ganun, na hawakan na ng sundalo. Si Manang Jennifer, yung babae, na sa Hingokog dinala sa asawa niya, doon sila nag-asawa. So, si Manoy Tide, huli na nag-surrender. So, pag surrender ni Manoy Salmiro, Manoy Alvin, o ni Manoy Jack, at saka ni Nang Jennifer, si Manoy Tide na naman ang susunod. Tapos, ito ang ginawa ni Manoy Tide. Doon pa siya sa unit sa NPA, may ginawa pa silang yung pinatay pa nila yung sundalo na doon sa lantad. Pinatay nila si Malabusa, Sergeant Malabusa, Gonzaga. Sergeant Malabusa, Gonzaga, at saka si Sergeant Pala. Yun yung huling ginawa ni Teddy. Nakuha ang si Manny Teddy ang silbi, siya ang utak ng plano na noon. Pero yung mga alipuris niya, yung mga kapatid niya nandoon na duty doon na sa sundalo talaga, doon na sa detachment. Inutusan niya, i-ano yung mga baril, iisahin nyo ang mga baril, ilagay doon sa ganun, sa barracks. Tapos, kung baga, kinuha niya yung sika, yung mga datos, kung ano ang kahinaan sa mga sundalo doon. So, nakuha man. Si Pala, Malabusa at Gonzaga, doon sila nag-duty sa balay ng auntie ko. Pilidong Castillo na auntie ko, na asawa sa Castillo. So, kapatid ng mama ko. So, ngayon, doon sila natutulog, yung mga kapgo, doon nag-duty, dahil yung si Manoy, kasi malaking tiwala sa kanila yung mga history nila ba, sinusuko na nila lahat. Ngayon, si Manoy Tidi, sabi niya, parang makakuha tayo ng baril, maraming baril. Ganito ang gawin natin. Punta si Manoy Tidi doon sa kapatid namin na mga panganay. Magulang na kapatid namin. Tapos, ginawa nila ang password na yung tatlong sundalo na naghiga. Hindi niya alam na mayroon na bang NPA na nakarating doon. Sige, gawa sila mayroon man silang mga password doon na hindi ko alam kung ano yun. Yun ang ginamit nilang Manoy. So, si Manoy Alvin, si Manoy Tidi, si Manoy Salmero, si Manoy Jack, sila lahat, nagkasama sila sa pagpunta doon sa yung duty ng junitian ng tatlong sundalo. So ngayon, ang isa dito sa sa Dubol, yung dalawa dito sa kung baga yung ginawang barracks ba na inano sa lupa. Doon sila naghiga, so tapad sila doon. Dalawa sila, isa dito sa taas. Sabi ng kapatid ko, okay na? Sabi ng kapatid ko, si Manoy Teddy, okay na? Tirahin na natin. Plano nila na, patay nila yung totoo. Kaya, okay na, tirahin natin. Okay. Pasok sila doon. Yung si Manoy Teddy, yung dalawang sundalo na doon sa harapan niya, yun ang ginano niya. So, yung kapatid ko na nakasama niya, pinasilong ulo doon. Hindi nakagalaw. Yung sa iba, yung sa isa rin ang kumukupkup sa kanya. Patay talaga. Hanggang sa
Nakuha nila lahat yung baril. Bumalik naman sila doon sa bundok. Babalik naman sila. Buong pamilya namin babalik doon. Hanggang sa, yun na yun ang dahilan na masyadong maraming ano namin ba, maraming kaso ng takin na ano sa government. Puro ganun, ano? Ganun na. Yun ang mga problema na ano namin hinarap. Kasi may mga pamilyang Gonzaga, Malabusa, Pala, mga personal man yun na mga problema. Siyempre, kung sino-sino yung mga nagawa nila ng pagpatay sa pamilya, galit talaga sa kanila. So, bago lang yun na yung kaso nila ba, na okay. Kaso na ano rin yun, talagang sinumpa din sila nung mga pinatay nila, pamilya nung pinatay nila, siyempre. Opo, sir. Pero naano lang siya, nasita lang. Nasita lang siya. Nasettle lang. Pag surrender na ni Manoy Tide, lahat niya binigay sa sundalo yung mga mga tulong niya, lahat yung mga gustong kukunin na mga nakalibing na mga namatay noon, pinatay nila noong kahos, mga ganun ba? O, kinuha ng mga sundalo, Bakit yung